Good morning mga mimarit bikumpare! A day in my life as a new small content creator mom, as a tambay mom, na laging puyat at pagod, charing. Nautusan nga ang inyong mimari na pumunta ng bayan at magbayad ng motor loan. At dahil masunurin tayo, tara go, charing. So bago nga ako tuluyang umuwi ay dumaan muna ako sa SM para tumambay, charing. Of course not, Chos. Tumaan nga lang ako saglit sa labas ng SM para magpahinga. Charis. At may oras ka pa talaga magpahinga, Daya. Pagdating ko nga dyan ay marami ng mga estudyanteng nakaupo, so naghanap muna ako ng mapapwestuhan ko at nakahanap nga ako dyan. At habang nagpapahinga nga ako ay nag-video na rin ako para may mai-content ako, ganun. So here's your memari, oh. Aba, kagandang babae naman yan. Charing. Naku, huwag kayo magpapaloko. Paganda lang yan pag naka-face mask, pero pag natanggal ang face mask yan, naku. Charing. Hindi maganda to, wag ka. Chos. Dayong na umo, kapansin-pansin. Ilalapag ko lang at ako'y nangangalay na. At ayan nga, nagsenti-senti muna ako. Pagpasensya nyo ng aking kilikili dyan. Naku, mukhang makulimlim na. Chos. Ay, sorry day, hindi yan maitim. Naku, maputi yan. Ganon. So, total, nagpapahinga na rin lang naman ako dyan. Ako'y nag-ayos na ng aking buhok. Ang suklay-suklay ako dyan kasi napakakalat na ng aking buhok dyan. Isasama ko sana ang aking unika iya ang kaso ang init. Naku, hindi pwede sa init yun. Kahit maitim yun, ayoko mainitan yun. Charing. Ipapakita ko nga sa iyo kung gano'ng kainit kanina. Ayan, katingkad ng araw, aba. Kaya buti na lang talaga hindi ko sinama ang aking unika iha dyan. Papasok na sana ako sa SM kaso sarado pa pala. Gusto ko sana magliwaliw kaso charing, hindi pwede. So ito, si memari nyo, nakatunga nga, tumitingin lang sa mga dumadaan, parang engot, charing. Hindi nga mapakali ang memari nyo dito dahil may mga magjawang nakapaligid sa akin. Kaya nagpasimpleng video na lang ako dito kasi baka mamaya isipin nila, nakikinig ako sa mga ano nila. Kilig yarn. Bakit parang ang laki naman ng braso ko din eh? Mimare, hindi ka ba naiinitan dyan? Aba, mainit na dyan, lumipat-lipat ka na ng pwesto. Mare, wala akong malilipatan. Ang daming magjawang nakapaligid sa akin. Hindi na lang ako. Magtitiis na lang ako kahit umitim ako. Charing. Naalala ko nga nagbilad pala ako sa araw. Kaya ang ginawa ko, nagpulbo ko. Kasi nako, ang haggard ko na. Tingnan niyo naman. Ang ganda ng mimari nyo. Charing. Fresh yarn. Huwag ka, pulbo-pulbo lang yan si memari niya. Lipstick lang. Uy, yung kilikili mo, huwag mong ipapakita. Kumukulimlim. Charing. Uy, joke lang hindi maitim yung kilikili ko. Maputi yan. Bakit parang iba yung itsura ko pag nasa bahay ako? Pag nasa lakaran ako, ang ganda-ganda ko. Charing. Pero pag nasa bahay ako, naku po, hindi ko maintindihan kung anong itsura ko, kung tao pa ba o ano. Chos. Pretty naman talaga yung memari nyo. Huwag niyo lang tititigan yung ilong. Charing. Aba, nahiya pa mag-lipstick. Huwag mong ipapakita, makikita ang bungal. Napalingon nga ako dyan kasi akala ko may tumatawag sa akin. Yung pala kapangalan ko lang. Naku, pagtatawag kayo, aba, with apelido naman. Alam ko na kung bakit ako maganda dyan. Kasi nasinaga ng araw. Charing. Nagbayad lang naman ako ng motor, pero bakit ang dami ko ng kwento? Ang dami ko ng sinabi. Flex ko lang yung mukha ko. Wag kang tititig. Naku. Flat yung ilong ko, wag mo masyadong titigan, charing. So, ayan nga, pauwi na nga ako dyan, nakasakay na ako ng jeep. Hindi ko alam kung jeep ba yan, charing. Sa likod sana ako sasakay, ang kaso, ang sabi naman ni kuya ang konduktor, ma'am, sa harap ka na lang po. Feeling ko talaga, ganda-ganda ko talaga, charing. Pagbaba ko nga ng jeep, ay bumili muna ako ng kwek-kwek at inumin. Tuwing hapon nga pala, ay kinukumusta ko ang aking birdie green, ang aming nag-iisang pet, ang lovebird namin. Hapon na nga nung time na to at naisipan kong videohan ng langit. Wala lang, nagagandahan lang ako sa langit. Pero ayoko pang pumunta ng langit ha. Charis. Gusto ko pang mag-enjoy. Joke. Pumunta na nga rin ako ng palengke para mamalengke. Syempre, palengke yun. Joke. At naisipan ko ang dumaan sa store na to para bumili ng damit ng unika iha ko. Ang kaso wala akong nagustuhan. Wala pa pala silang bagong dating. Bibili na rin sana ako ng short ko, ang kaso sabi ko next time na lang, kaya lumabas na ako. Pagka uwi ko nga ng bahay ay nagsaing na agad ako at habang nagluluto nga ang aming Papa Negro ay naghugas na ako ng mga plato. Medyo tambak na naman yung mga hugasin ko dahil busy nga ako kanina.
Sabi ko nga kay Papa Negro, siya na lang yung magluto ng ulam. Kasi tatapusin ko muna yung mga hugasin ko. Sabi niya sa akin kapag magbabalat daw ng papaya, ganatiin daw para hindi masyadong madagta. Sabi ko naman kaya nga ayoko magbalat niyan kasi madagta talaga yan. Tsaka ang dulas pa. Huy, ano yung iniisip mo? Charing. Ayan na nga, binabalatan niya na yung papaya at siya na rin ang maghihiwa niyan. Sabi ko sa kanya, bilisan mo na dahil nagugutom na ako. Charing. Ang tagal pa naman maluto niyan. Takam na talaga ako. Tumutunog na nga yung sikmura ko nung time na to. Sinilip ko nga muna yung sinaing ko kung luto na ba o hindi. At ayan na nga, niluluto niya na yung ulam namin. At ang ulam namin ay tinolang manok. Sabi ko nga sa kanya, sarapan mo. Kasi kung di yan masarap, naku, lagot ka sa akin. Charing. So hanggang dito na nga lang muna. Thank you for watching. Babush!